Umaga ng December 8, 1980, isang tao ang umalis sa kanyang tinutuluyang hotel, ang Sheraton Hotel. Iniwan ang mga personal na mga kagamitan para madali siyang matuntun ng mga pulis. Dala niya ang isang kopya na libro na may pamagat na The Catcher in the Rye, kung saan ay sinulatan niya ng "This is my statement" o "Ito ang aking pahayag", at pinirmahan pa niya ito ng pangalang Holden Caulfield. Buong maghapon siya nag-aabang malapit sa entrance ng Dakota Apartment Building kung saan doon nakatira ang pakay niya. At noong umaga ding iyon ay nakita niya ang katulong ng kanyang pakay kung saan ay pabalik na sa bahay na kasama ang 5 taong gulang na anak ng kanyang pakay, at inaabot niya ang kanyang kamay para makapag-shake hands sila ng bata. At sinabi niya sa bata, "Magandang batang lalaki", kung saan ay kinuha lang niya sa isang kantang "Beautiful Boy". Bandang 10:50 ng gabi, isang mag-asawa ang pabalik na sa Dakota sakay ng limousine. Bumaba sila sa sasakyan at dumaan sa kanya at dumiretso sa entrance ng building. Mula sa likuran ng mag-asawa ay umalingaw-ngaw ang 5 sunod-sunod na mga putok mula sa isang kalibre 38 at tumama ang 4 na bala sa likuran ng taong pakay niya. Sino ang taong ito? Bakit niya binaril ang taong dumaan sa kanyang kinatatayuan? Kung gusto mo ang mga ganitong klaseng kwento, subscribe na po. Halika, balikan natin ang mga unang kaganapan sa ating mundo. Siya si Mark David Chapman, isinilang noong May 10, 1955 sa Fort Worth, Texas. Ang kanyang ama na si David Chapman ay isang sundalo sa US Air Force at ang kanyang ina naman na si Diane ay isang nurse. Ang kanyang nakababatang kapatid naman ay si Susan. Noong bata pa si Chapman ay ayon sa ulat ay namuhay na may takot sa kanyang ama, na ayon pa ay isang mapang-abusong pisikal sa kanyang ina at walang pagmamahal sa kanya. Nag-aral siya ng kanyang sekundarya sa Columbia High School sa Decatur, Georgia. Nang sa mga panahon na 14 na taon na siya ay natuto siyang gumamit ng droga at panay pa ang liban sa klase. Minsan ay tumatakas siya sa kanilang bahay at namuhay sa kalye sa Atlanta ng 2 linggo. Sabi niya na binubuli daw siya sa paaralan dahil hindi siya magaling na atleta. Noong 1971 ay naging born-again Presbyterian at nagbibigay pa siya ng mga Bible tracts, at una niyang nakita ang kanyang kasintahan na si Jessica Blankenship at nagsimulang magtrabaho bilang isang summer camp counselor sa South DeKalb County, Georgia YMCA. Naging popular siya sa mga bata na binansagan pa nga siyang Nemo, at naging assistant director siya pagkatapos niyang manalo ng award para sa outstanding counselor. Halos lahat sa mga nakakakilala sa kanyang propesyon ay tinatawag siyang bilang outstanding worker. Lagi binabasa ni Chapman ang isang aklat na may pamagat na The Catcher in the Rye ni D.G. Salinger, na isang kaibigan ang nagrekomenda sa kanya na basahin, na sa kalaunan ay magkakaroon ng isang kabuluhan sa kanyang buhay, na hanggang pinangarap niya na gayahin ang kalaban sa aklat na iyon na si Holden Caulfield. Pagkatapos graduate sa high school, lumipat siya saglit sa Chicago at tumugtog siya ng gitara sa mga Christian night spots habang ang kanyang kaibigan ay siyang nag-i-impersonate. Nakapagtrabaho siya sa World Vision sa mga Vietnamese refugees sa resettlement camp na nasa Fort Chaffee sa Arkansas, at minsan ay nakapunta sa Lebanon sa pareho ding trabaho. Ginawa siyang area coordinator at K-Aid sa program director David Moore, na sinabi na may malasakit siya sa mga bata at nagtatrabaho siya ng maayos. Minsan nga ay sumasama siya kay David Moore para sa meetings ng mga government officials, at minsan nakakaada upang palad pa niya si President Gerald Ford.
Si Chapman ay sumali sa Blankenship bilang estudyante sa Covenant College, isang evangelical Presbyterian liberal arts college sa Lookout Mountain, Georgia, subalit ay hindi naging maganda ang kanyang pag-aaral at naging obsessed pa sa kasalanan sa pagkakaroon ng suliranin. Unti-unting namuo sa kanyang isipan ang pagpapakamatay at nagsimula siyang makaramdam na parang isa siyang talunan. Nag-drop out siya sa Covenant College pagkatapos ng isang semester at nagkahiwalay sila ng kanyang kasintahan at bumalik siya sa kanyang trabaho sa resettlement camp pero nagkakaroon lang ng mga pagtatalo-talo. Nagtrabaho naman siya bilang isang security guard pero bago pa yan ay kumuha muna siya ng 2 weeks course para ma-qualify bilang isang security. Pagkatapos ni Chapman mag-drop out sa college ay pumunta siya sa Hawaii kung saan ay nag-attempt siya na magpakamatay sa pamamagitan ng carbon monoxide asphyxiation. Kumuha siya ng hose at inilagay niya sa exhaust pipe ng kanyang kotse pero natunaw ang hose at di natuloy ang pagpapakamatay niya. Noong 1978, si Chapman ay nagkaroon ng 6-week trip around the world. Ang kanyang bakasyon ay isang bahagyang inspirasyon ng pelikulang Around the World in 80 Days. Binisita niya ang mga lugar ng Tokyo, Seoul, Hong Kong, Singapore, Bangkok, Delhi, Beirut, Geneva, London, Paris, at Dublin. Nagumpisang magkaroon sila ng relasyon ng kanyang travel agent, isang Japanese-American na babae na si Gloria Abbey, kung saan ay nagpakasal sila noong June 2, 1979. Nakapagtrabaho si Chapman bilang isang printer sa Castle Memorial Hospital. Mas gusto niya magtrabaho na siya lang. Minsan ay napapatalsik siya sa kanyang pinagtatrabahuan, minsan ay ibinabalik din. At pagkatapos ay nagkakasagutan lang sila ng mga iilang nurse doon. Pagkatapos nito ay nagtrabaho naman siya bilang panggabing security guard. Doon ay nagsimula siyang uminom at maglasing. At sa kalaunan ay namuo sa kanya ang obsession kasama na ang mga artwork, ang The Catcher in the Rye, ang awit at ang mang-aawit na si John Lennon ay naging obsession na rin niya. Nagsimulang planuhin ni Chapman na patayin si Lennon mga 3 buwan pa bago naganap ang pamamaril. Isang matagal na tagahanga ni John Lennon at bandang The Beatles si Chapman. Nagsimulang magkaroon ng galit si Chapman kay Lennon dahil sa isang religious conversion at noong 1966 sa isang komento ni John Lennon na mas sikat pa ang Beatles kisa kay Jesus. Si John Reeves na kapatid ng isang kaibigan ni Chapman ay nagsabi na matindi ang galit ni Chapman kay Lennon dahil sa sinabi ni Lennon at isa daw yung blasphemy. Ang ibang mga kasamahan naman niya sa prayer group ay niluloko pa daw siya tungkol sa kanta ni Lennon na Imagine, na napunta na sa Imagine kung patay na si Lennon. At ang kaibigan naman ni Chapman mula pa sa pagkabata na si Miles McManushy ay naalala na sinabi niya na ang awit na yun ay isang komunista. Nagkaroon din ng impluwensya ang aklat ni Anthony Fawcett na John Lennon One Day at a Time. Ito'y tungkol sa pamumuhay ni John Lennon sa New York. Ayon sa kanyang asawa na si Gloria, na galit siya kay Lennon na nagsasalita tungkol sa pag-ibig at kapayapaan pero mayroon naman siyang milyones. Sabi pa ni Chapman na sinasabi ni Lennon sa atin na imagine no possession o isipin na wala tayo pero meron siya, na maraming milyones na mga dolyares, may yate, may farms at may mga ari-arian. At tumatawa sa mga tao na kagaya natin na napapaniwala sa mga kasinungalingan na para bumili sa kanta at ilagay ang malaking parte ng kanilang buhay sa kanilang awitin. At naaalala pa niya na lagi niyang pinakikinggan ang solo album ni Lennon sa mga nagdaang linggo bago ang pagpaslang. Nakikinig ako sa kanyang awit at nagagalit ako sa kanya. Sinasabi ng kanta na Diyos pero hindi siya naniniwala sa Diyos.
Pinaniwalaan lang niya ang kanyang sarili at si Yoko at hindi rin siya naniniwala sa Beatles. Ito rin ang isang bagay na nagkakaroon ako ng galit kahit humigit kumulang 10 taon na ito ni Records. Gusto ko sumigaw ng malakas. Sino siya sa akala niya? Ito bang tungkol sa Diyos at sa langit at sa Beatles? Sinasabi niya yan na hindi siya naniniwala kay Jesus at sa mga bagay. Yan ang aking punto. Nagdidilim ang aking isipan dahil sa puot at galit. Kaya dinalhan ko si Lino ng aklat sa bahay, itong The Catcher in the Rye kung saan ang aking isip ay ako si Holden Caulfield at kontra sa mga huwad. Sinasabi na si Chapman ay bumiyahe papuntang Woodstock, New York sa oras sa kanyang pagbisita sa New York para bisitahin si Todd Rundgren, ibang target ng kanyang obsession. Si Chapman ay nakasuot ng promotional t-shirt para kay Rundgren's album na Hermit of Mink Hollow nung maaresto siya at mayroong kopya siya ng Rant, The Ballad of Todd Rundgren sa kanyang hotel na tinutuluyan. Walang alam si Rundgren sa mga konektadong pangyayari. Sa araw ng pagpatay, isang singer na si David Bowie lumabas sa Broadway para sa Elephant Man. Sabi niya na siya daw ang pangalawa sa listahan ni Chapman. Si Chapman ay may ticket sa front row para sa Elephant Man kung saan ay doon din sana sa front row upo sila John at Yoko. Kaya sa gabi pagkatapos mapatay ni John ay mayroong 3 bakanting upuan sa front row. Hindi ko masabi kung gaano kahirap magpatuloy, muntik ko nang hindi matapos ang performance ko. Si Chapman ay pumunta sa New York noong October 1980 para patayin si Lennon. Pero naantala lang dahil sa hindi nakakuha ng mga bala sa kanyang kaibigan na si Dana Reeves sa Atlanta bago bumalik noong November. Sa kanyang trip sa New York noong October, medyo na-inspired siya ng mga pelikulang Ordinary People at doon nahinto ang kanyang balak. Bumalik siya sa Hawaii at sinabi sa kanyang asawa na masyado siyang obsessed para patayin si Lennon at ipinakita pa niya sa kanya ang mga bala at barel. Pero hindi siya nagsumbong sa mga pulis o sa mga mental health services. Sinabi pa ni Chapman kalaunan na ang mensahe na huwag kang papatay na kumikislap sa kanya mula sa telebisyon at sa dingding na nilagay ng kanyang asawa sa kanilang apartment ay siyang nagpatigil sa kanyang plano. Nakipagtipanan siya sa isang clinical psychologist pero hindi niya sinipot, kundi bumalik siya sa New York noong December 6, 1980 at isang bagay na isinaalang-alang niya na gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa Statue of Liberty. Noong December 7, 1980, si Chapman ay sinita ng singer na si James Taylor sa 72nd Street Subway Station dahil ayon kay Taylor ay medyo tinulak daw siya sa pader na pinagpapawisan at kung ano-ano ang pinagsasabi tungkol sa mga gagawin niya na kung papaano siya interesado na makalapit kay John Lennon at minsan pa daw na nag-aalok ng cocaine sa isang taxi driver. Sa gabi ding iyon, nag-usap si Chapman at ang kanyang asawa sa telepono kung papaano siya matutulungan sa kanyang problema sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos. Umaga ng December 8, isang tao ang umalis sa kanyang tinutuluyang hotel, ang Sheraton Hotel. Iniwan ang mga personal na mga kagamitan para madali siyang matuntun ng mga pulis. Dala niya ang isang kopya na libro na may pamagat na The Catcher in the Rye kung saan ay sinulatan niya ng "This is my statement" o "Ito ang aking pahayag" at pinirmahan pa niya ito ng pangalang Holden Caulfield. Buong maghapon siya nag-abang malapit sa entrance ng Dakota Apartment Building kung saan doon nakatira ang pakay niya. At noong umaga ding iyon ay nakita niya ang katulong ng kanyang pakay kung saan ay pabalik na sa bahay na kasama ang 5 taong gulang na anak ng kanyang pakay at inaabot niya ang kanyang kamay para makapag-shake hand sila ng bata. At sinabi niya na sa bata, magandang batang lalaki, kung saan ay kinuha lang niya sa isang kantang Beautiful Boy. Bandang alas 10:50 ng gabi, isang mag-asawa ang pabalik na sa Dakota sakay ng limousine.
Bumaba sila sa sasakyan at dumaan sa kanya at dumiretso sa entrance ng building. Mula sa likuran ng mag-asawa ay umalingaw-ngaw ang 5 sunod-sunod na mga putok mula sa isang kalibre 38 at tumama ang 4 na bala sa likuran ng taong pakay niya na bumaon ang bala sa kaliwang bahagi ng baga at kaliwang bahagi ng subclavian artery. Sabi ng isang pahayagan pagkatapos ng pangyayari ay tinawag pa umano ni Chapman si Lennon bago barilin, pero ayon kay Chapman ay wala siyang naalala at hindi lumingon si Lennon. Si Chapman ay nanatili sa crime scene at makikita na nagbabasa lang ng The Catcher in the Rye nang dumating ang mga pulis at arestuhin siya. Napansin ng unang nagresponde na malala ang sugat ni Lennon at di na kailangan pa maghintay ng ambulansya, kaya sinugod agad siya sa Roosevelt Hospital, pero namatay na siya bago pa man dumating sa ospital. 3 oras pagkatapos ng pangyayari ay sinabi ni Chapman sa mga pulis na sigurado ako na ang malaking bahagi ng buhay ko ay si Holden Caulfield na siyang pangunahing tauhan sa libro at ang maliit na bahagi sa akin ay ang demonyo. Subscribe na po at sama ka, balikan natin ang mga unang kaganapan sa ating mundo.